welcome ulit sa ating tutorial which is conic section under analytic geometry. Okay, so first of all, bakit ba siya tinawag na conic section? Conic section kasi simple lang, kasi section siya ng cone. So, ganun kasimple. So, for example, ito, meron kang cone dito, inverted, and merong cone dito na nakatayo. So, parang hourglass na cone, dalawang cone na magkapatong. So, if you slice horizontally yung yung cone natin, okay? So, yung section nun na mabubuo is circle. Okay? Circle yung mabubuo nating shape doon kapag um, inati natin horizontally yung cone. Okay? So, circle. Second one, if you slice ulit yung cone diagonally, okay? So, na mabubuo naman nating shape sa cone is ellipse. Okay? And then, if you slice ulit yung cone ng pahalang na hindi buo doon sa cone like doon sa ellipse, makakabuo ka naman dito ng parabola. Okay? And then, if you slice vertically, yung dalawang cone na inverted na magkapatong, ang mabubuo naman niyang section ay yung hyperbola. Okay? So, yan din nanggaling. Yan lang nanggaling yung mga conic section natin. Circle, ellipse, parabola, and hyperbola. Galing dyan sa parang hourglass na cone natin. Okay? So, the general equation of the conic section of any conic section is ax squared plus bxy plus cy squared dx plus ey plus f equals 0. So, yung conic section natin, laging nasa second degree. Okay? Equation. So, kung napapansin nyo, meron tayong ditong dalawang variable na magkatabi, that is bxy. So, normally, wala namang bxy kapag nagsosolve tayo ng conic section. Pero, when b is not equal to 0, meaning may value yung b natin, so, ang ibig sabihin nun, then the principal axes of the conic are inclined. For example, dito sa hyperbola, sinusolve natin yan kung meron tayong x and y coordinate, di ba? X and y coordinate, ang hyperbola either vertically or horizontally lang. Di ba? But if b is not equal to 0, meaning may value, yung parabola natin naka-inclined. Kung ito yung principal axis niya, for example, ito yung gagawin natin, ito yung principal axis, yung parabola natin magiging ganito, yung itsura. Okay? So, ayan, bihira lang naman mag-solve ng merong value yung b sa hyperbola. Okay? So, paano natin malalaman if you are given this general equation, anong klaseng conic section yun? Okay? So, malalaman natin, gagamitin natin yung discriminant formula na b squared minus 4ac. So, from this equation, this is A, B, and C. Yan yung gagamitin natin. So, b squared minus 4ac, if you get greater than 0, okay? So, yung general equation na yon is ellipse. And if equal to 0, so that is parabola, and greater than 0 is ellipse. Hyperbola, I mean. Okay? So again, if you compute discriminant less than 0 is ellipse, and if equal to 0, that is parabola, and greater than 0, hyperbola. Gagamitin lang natin tong discriminant if you have meron kang value ng b.
or may kita ka sa equation na magkatabi yung x and y. So, dun lang natin gagamitin tong discriminant para malaman natin kung anong klaseng conic section yung formula na yon. Okay? And when b is equal to 0, so meaning wala tayong xy variable, 0 yan, then the principal axis of the conic are parallel to the coordinates axis, which is yun yung normal na sinusolve natin. Okay? So, paano natin malalaman na kung anong conic section kung walang value si b? Okay? Sabi natin, ito gamitin lang natin tong discriminant if may value si b. If wala, titingnan lang natin yung formula. So, sabi dito, the first thing, if a and c are equal, a equal to c, so ano ba yung a? A is the constant nung x squared and c is the constant nung y squared. Okay, if a and c are equal, then the conic section is circle. Okay, and if a is not equal c but same signs, meaning same positive sila or same negative, then the conic section is ellipse. And if a and c have different signs, okay, then the conic section is hyperbola. And if either a or c is 0, so meaning x squared lang nandyan sa formula or y squared lang, so the conic section is parabola. Okay? So, yan muna yung kailangan nating malaman sa introduction nitong conic section. Okay?